So far, meron ba kayo nakikitang parang defining legacy midway? Of course, legacy, premature na pag-usapan to, no? Pero is something that could lead to that. Kung saan maaalala itong Marcos Jr. administration. Well, yung isa kasing major na kaibahan niya, Tagal sumagot eh. yung policy niya sa West Philippine Sea, di ba? Yung isang major na kanya, foreign policy. Ayun lang, medyo tinatamaan siya dahil si Trump yung presidente. Kinakailangan niyang yung kanyang foreign policy i-diversify niya, lalo na sa usapin ng security. Dahil kinakailangan niya makaalis dun sa kapit sa kanya ng Amerika eh. So at may mga ganung opportunities sa Japan, sa South Korea, even France, no? Even UK, no? Nag-o-offer sila ng ganung klaseng diversification. India, no? New Zealand. So maganda yung ganung klaseng direksyon. Pero ayun nga ay kinakailangan ma-sustain yan. Ikalawa, yun nga, yung pinag-uusapan natin kanina, yung ICC. That can be legacy. Dahil to contrapose yung kanyang sarili dun sa previous government. Pero medyo bitin na bitin eh. Medyo hesitant siya eh sa usapin na yun. Sa economy ay siguro si Shelo pwede mag-discuss dyan. Pero ayun nga eh, again, yung comparative advantage natin ay bagsak na bagsak. Kaya wala tayong chance makipag-compete sa ating neighbors. No? At least not in the next 3 years. Hindi ko nakikita. Kahit ayusin natin yung ating ekonomiya, it won't be competitive enough para within the next 3 years. So, pwedeng gawin natin in the next 2 to 3 years, ayusin yung fundamentals, ayusin yung foundation para makakuha naman tayo talon sa ating mga economic problems na actually tayo rin na may kasalanan. Previous governments ang may kasalanan. Sige, tanongin natin ekonomista, no? Kasi nga, lumulobo yung ating utang. So, ano ba yung mga dapat gawin natin? In terms of belt tightening ba? Anong dapat gawin? Yung panahon namin, di lumobo Hindi, medyo challenging yan kung kung ipa-pursue natin ng belt tightening kasi bumabagal ang economic growth natin eh. So pag bumabagal ang economic growth, the more na lumalaki ang responsibilidad ng gobyerno na mag-catalyze ng economic activity. So dyan pumapasok ang government spending. Pero dapat kung mag-government spending tayo, very, very targeted. Ang problema nga nakikita natin dito, yung mga infrastructure spending natin nauuwi sa mga tingi-tingi, lamppost, multipurpose building. Instead of mapondohan yung mga big infra projects natin na dapat sana magkakaroon ng multiplier effect sa ekonomiya. Pangalawa, kung magsispending ang gobyerno, dapat tutok na tutok yan kasi ang pinakamalaking asset natin ay yung mga kababayan natin, human capital. So pag sinabi mong human capital, ano yan? Edukasyon at saka kalusugan. Kulang ang investment ng gobyerno. On the other hand naman, kailangan din talaga na mabawi at mabawasan yung pagkakautang na yan kasi palaki ng palaki eh. Ang reasonable liquidity talaga ng isang bansa ay 60% debt to GDP. Kasi tinitingnan, gaano ba kalaki yung GDP output ng isang bansa? Kaya ba niya talagang bayaran yung utang niya? So dapat siniseryoso to ng gobyerno kung paano siya makakasingil. Kaso ang nakita natin ng mga nakakaraang taon, walang maayos na fiscal policy para palawakin ang revenue side ng gobyerno. Paano kung nasabi to? Evidence-based po tayo ha. Tingnan natin yung mga polisiya na pumasa. Pumasa yung fiscal policy sa mining, hindi man lang na-maximize ang potential revenue ng gobyerno. Dinilit yung mga provisions na kung saan maari sana tayong nagkaroon ng industriya para ma-maximize ang mining katulad ng sa Indonesia. Hindi yan nagawa. Bago matapos ang Kongreso ng 19th Congress, muntik nang lumusot yung isang bill na nagbababa ng tax on tobacco. Sa panahon na kailangan natin ng additional revenue. Panahon ni Duterte na rationalize na ang incentive sa mga industriya. Kasi nga, dapat pinipili mo kung ano yung mga industriya na ini-incentivize mo. Hindi lahat. Bakit hindi lahat? Kasi may mga industriya na pumapasok sa Pilipinas para mag-compete sa local industry natin. Eh yung local industry mo, tinatax mo eh. Bakit yung mga foreign industry hindi mo itatax kung halimbawa binibenta nila shampoo? Diba?
o de bias ka na ngayon sa mga foreign products, mamamatay yung domestic industry mo. So hindi automatic na dahil foreign investment yan, bibigyan mo na agad ng 7-year incentives. Kaso ang thinking ng gobyerno, hindi basta foreign, bigyan ng incentives yan. Ang incentives, negative tax yan. Ibig sabihin, foregone revenue yan na dapat ginamit para sa serbisyo natin. So ito yung malaking gap na dapat sana ay nakita natin sa speech ni Pangulong BBM. Sinabi niya, okay, gagastos tayo, pero very targeted because we need economic growth. Kailangan nating palakasin pa yan. Pero on the revenue side, ito yung mga strategiya natin, ito yung itatax natin. Yung malaking ang halimbawa sinasabi ko dyan, tingnan niyo yung savings natin, di ba? Yung makakarampot na interest income natin sa savings, tinax pa. Pero madalas kong binabanggit, Semerara Mining Company, yung mga coal companies natin hindi nagbabayad ng excise sa ini-export na coal. 'Di ba? Semerara pa lang 7 billion na yung makukolekta mo. Bakit hindi ginagawa ng gobyerno? 'Di ba? So ito yung nakaka-frustrate kasi habang lumilipas ang araw, ang taon, palaki ng palaki yung spending, ibig sabihin palaki ng palaki yung utang. At dito sa mga hindi nakakaunawa sa comment section, yung utang na yan, tayo ang magbabayad niyan, diba? At mga anak Hindi natin. yung mga anak mo, diba? Pero gano'n nga, Shelo, will that be enough? No? Yung halimbawa, yung targeted mo ay taxation halimbawa sa mining, 'di ba? Yan yung will that be enough dahil ang laki ng ating deficit eh. Tapos ang laki ng 1 trillion per year yung dagdag sa utang mo, 'di ba? Ang gagalingan lang ng yung economic activities, basically remittances, consumption, at saka government spending, 'di ba? Yeah. Paano mo i-sustain ang government spending na napakaliit ng kwan mo yung investors, no? May nagsabi $100 billion papasok daw. I'm sure pero, kung may pumasok na $2 billion, no? Tingnan mo, Sen Edu, yung sa mining, sa mining, nickel is down, no? Nickel is, hindi ko wala ka masyado makukuha sa nickel ngayon. Pero pataas yan. Ngayon lang yan, pero pataas yan. Kasi ang demand natin sa minerals will be increasing because of energy transition. So pataas yan. Ang multiplier effect dyan, if you tax mining and then you force them to have downstream activity dito sa Pilipinas, then magkakaroon ka pa ng kabit-kabit na industriya, kabit-kabit na mga tao na ma-employ dyan, at lahat ng activity na yan ay magkakaroon ng taxation. So hindi lang yung makukolekta mo sa industriya mismo, kundi na sa multiplier effect ng mga activities na mangyayari kapag ka lumago yung sektor na yan. Yung pangalawa din, na napansin ko, at binanggit ko na to nung nasa gobyerno pa ako. At alam kong ayaw nila akong ini-invite noon kasi tinatanong ko tong tanong na to nung nandun pa ako. Yung food stamp program ng gobyerno, malaking gastusin din yan. Pero ang binabanggit ko, bago natin yan simulan, kailangan natin siguraduhin na meron tayong pondo na mag-finance sa programa na yan. Diba? So kung halimbawa, may mga junk food tayo na pinopropose naman ng DOH as a i-tax dahil yan ang nagko-contribute sa mga kidney diseases natin, etc. etc. So kung gagawin natin yan, gamitin natin yan to subsidize itong food stamp program. Kumbaga may matching. Bago ka magsimula ng isang programa, may siguradong source of revenue. Kaso ayaw gawin eh. Diba? May isa akong tanong, yung pag nagkaroon ng maayos sa programa against corruption to plug the leaks sa ating, pati yung revenue collection, no? Tapos maayos yung budgeting, would that be enough to make a significant impact doon sa ating utang? That will also help kasi sa kasalukuyan, medyo mababa yung ating tax administration capacity or tax effort. Meaning, ilang porsyento ng revenue natin ang kinukolekta natin kumpara sa GDP. Sa region, mababa pa tayo dyan. So, ibig sabihin, napakadaming leakages ang maaaring ma-plug through tax administration na hindi rin nagagawa pa. Marami aspeto yan, pwede natin i-discuss yung mga reform sa tax administration, pero baka bukas pa tayo matapos. So for another episode na naman yan. Pero may malaking maitutulong kung maayos ang tax administration din ng bansa, but not enough. Pero halimbawa, viable ba sa atin in taxing the rich?
Ano, Meron pa pala isang kailangan i-tax. For example, yung datos natin ngayon, nag-i-increase na uli ang number of smokers sa bansa. Tapos yung paggamit ng vape, may mga gaps pa dyan. So maaaring i-adjust yan. Kasi yun nga yung nakikita natin eh. Kailangan tinataas yung tax to discourage people from consuming these products. So yan ay pwedeng gawin. Yung isang, anong tanong mo, Senedu? Wait, so pagandang i-review natin yung sorry, Iba yung kasi- syntax. yung sin tax, okay yan. Yung Yes. mining tax, okay yan. Pero Mm. it will take time eh. Diba? Mm. Ano mo yan eh. Ini-scale up mo, dinadevelop mo. Yung taxable income ng mga mayayaman na nandiyan na. Wealth Oh. tax. Wealth tax. yung- Alam mo, Medyo may maaaring- success sa Europe, no? very Okay. tricky yan. Very tricky yan. Kung ano yung totoong ng ano. Kasi for example, pwede nating i-adjust pa yung income tax. Kasi may proposal ngayon eh to adjust ng pataas yung mga exempted kasi nga pataas din ng pataas ang bilihin. And then yung upper limit ng mga mayayaman, taasan natin yung rate. Pero iba pa tong konsepto ng wealth tax. Merong mga around 8 countries na nag-i-implement ng wealth tax. Kasama dyan halimbawa ang Spain. Pero ang challenge kasi sa wealth tax ay i-trace ang kayamanan ng mga mayayaman. Kaya ako sinasabi na yung income, yung tax on long-term deposit, time deposit, that's not an asset ng mga mayayaman. Kasi batay nga sa pag-aaral, That's very a draft challenging. Very challenging sa mga countries na nag-i-implement ng wealth tax na hanapin tong mga wealth na to. Na Prof. minsan, nag-give up sila. Nag-give up sila kasi yung cost of finding wealth is higher than the actual Than the- tax they collect. Makes sense, no? Pero related ito, no? Ito marami nagtatanong din sa akin, no? They're wondering. Bakit yung mga nasa lecture ng tax kesa sa SONA? Hindi, pero importante to, no? Yung sa kaugnay doon sa wealth tax, no? Kasi yung mga Yeah. nasa Forbes list. Kami, ni San Edu, nasa Forbes list kami, di ba? Pero hindi kami necessarily nandun sa listahan ng Yeah. nagbabayad ng pinakamalaking buwis. Correct. Of course, correct. isang sagot doon, meron sariling proseso, methodology, let's say, yung ganung listahan para malaman yung yaman mo, no? Pero how do you reconcile that? Yun nga yung pinakamalalaking challenge kasi yung kayamanan ng mga taong yan ay nakatago. Hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang bansa. Karamihan din sa wealth na yan ay nasa Cayman Island, 'di ba? So may mga global agreements na rin na inilalatag. Ito yung kailangan ng coordination ng iba't ibang bansa para magkaroon ng disclosure kung ano yung mga information, assets, wealth na nasa bansa nila na relevant sa ibang bansa din. Kaya napaka-importante ng data disclosure and coordination across countries. That's one. Second, yun nga, yung portfolio ng asset ng mga mayayaman na to, napakahirap hanapin. Kaya yung mga ibang bansang conceptually, theoretically, maganda siya. But for purposes of implementation and tax administration, yan ang nagiging challenge ng mga European countries. Kaya lumiliit yung bilang na nag-i-implement ng wealth tax. Kasi hirap silang hanapin kung nasaan yung mga kayamanan na yan. Kaya may mga global agreements na sinasagawa sana across countries ng mga disclosure of information at para magkaroon na rin ng global standard para maiwasan yung mga bansa na nagiging haven ng mga tinatagong assets nyo ni Sen Edu. Teka pala, sige. Kasi yung mga proposals na pinag-uusapan natin, I know. pwede ba yung magawa within the present basically rent-seeking system ng ating gobyerno at saka ng ating economic system with massive corruption and with the weak civil society? Isang malaking good luck yan. Para mangyari yan, either meron kang modernizing elites na kusang gagawin yan, sacrifice yung part ng kanilang wealth para Enlightened dynasties. yung iyong lipunan, or magkaroon ka ng isang strong leader short of a dictator para i-centralize yung power, para kalusin yung mga yung mga backward elements ng lipunan, no? Or magkaroon ka ng isang social revolution, no? Sen Edu. Para magkaroon ng structure, no? So, but within the present system, can a PBBM do that? No. You know why? Tingnan natin composition ng Congress eh. Both You know chambers. why? Ito ang mga konsuni sa Semerara, may batas na nga eh. Mongolekta na lang ang BIR.
Bakit hindi nagagawa? Ba't hindi maka-issue ng regulation to tax coal na namihasa at namiyaya na sa incentives simula 1976 pero hindi ma-update yung policy at lagi ang kinokorek ng Semerara dyan, nagbabayad daw sila for the domestic coal pero yung in-export nila, hindi alam mo namang may batas na bakit kailangan po magpahanap ng palusot? Para Bakit nga ba nakakalusot? Yan. Halimbawa yan ng open bycam na panawagan kasi noong train law, may provision na dyan na dapat nagbabayad ng excise tax ang coal mining, no? Nag-bycam na wala yung repealing clause to repeal PD 972. Ngayon, nung gagawan na ng implementing rules, yung revenue regulation ng BIR, ang inisyo lang ng BIR na revenue regulation ay for yung domestic coal consumption. At sinabi nila, ang nagbabayad ng excise tax ay hindi yung naghukay ng coal, kundi yung magko-consume. Pero sabi nila sa consuming, sige, kolektahin nyo na rin on our behalf. Pero domestic lang. Ba't hindi binabayaran yung exported na mas malaki ang portion? So technically, they're following the law as it is. Pero ang problema, yung policy decision. May law, ginagamit din yung kakulangan ng current law para palusutan yung provision ng batas. Kumbaga, the loophole. Nawala yung repealing clause Tinatanggal nung nag-bycam. Kaya ako nilalabi na kapag nag-open bycam, hindi lang sa budget, kasi maraming napapalusutan na iba't ibang batas na sa bycam dinuduktor. Yan, yung mining. May provision na yan dapat for downstream processing at saka ban ng lupa. Dapat pinoprocess na, nag-bycam na wala. Diba? Sino nagpatanggal? Di natin alam. Kasi secret bycam Hindi yung kasi yung iba ini-insist pinaringgan daw yung mga bilyar kanina, no? Feeling ko hindi naman. Tapos parang aksidenteng napan lang yung camera kay Senator sino bang bilyar to? Nalilito na ako no sa dami ng bilyar. Magkatabi ata sila Hindi ba sila magkatabi? Yung magkapatid magkatabi? Hindi yata hindi. Nasa likod ni Senator Cynthia. Nalilito na ako no sa dami kasi ng bilyar, no? Nasa likod ni Senator Camille Villar, si Sandro, parang nakita ko, no? Mukhang aksidenteng napan lang. Ito, sa usapin ng tubig, no? Malapit na issue ito. So, ano bang tingin nyo rito? Dapat binanatan yung luwa Imbis na, paano binanggit niya yung luwa, pero hindi binanatan. Yung luwa, regulatory agencies natin na nagbigay ng mga franchises sa lupa, di ba? Dapat yun ang ipakong. Doon, bibili pa ako sa kanya pag sinabi niya na kakasuhan ko itong mga lupa na ito na nagbigay ng tulong dito sa prime water na to. Pinangalanan na niya, di ba? Para nagmukha naman siyang matapang. Nagmukha siyang strong. No? Yung talagang lahat ng mga yan, pangalanan na niya. No? Yung Sikihor. Tama, Sikihor. Yung brown yung yung power yung problem nila. Oo, may nag-message sa akin, Villar din daw may-ari nun Villar din yung contractor ng Sikihor. Kasi ba't nga ba hindi ba diniretso pa? Pero halimbawa, yan sa usapin ng, eto na naman, parang kaya bitin na bitin talaga ako binanggit mo na may problem. Pero pananagutin natin sila, pero wala kang policy solution. So yung binanggit ni Sen Edu, ang labo ng regulatory framework ng water. Ilang taon nang pinag-uusapan yan, pero hindi man lang nabanggit na ayusin natin tong regulatory framework, no, para hindi na mauulit ang nangyari sa prime water. Tapos, dito sa kuryente at saka sa tubig, lahat kasi na yan ay produkto ng privatization. Pag pinrivatize mo, the government entered into a contract with the private sector para ipasa yung responsibilidad magbigay ng public service. Pero wala palang maayos na oversight kung nagagawa ng private sector yung trabaho nila. So paano natin magagawa yan? Di ba dapat sana may open contracting na? Kasi hindi natin nakikita. Luwa ata, wala rin kopya ng contract ng mga water district dyan. Sa na yan. So dalawang policy concepts na yung naisip natin, di ba? Open contracting, review of regulation, defining kung sino yung mga may regulatory power dyan, local level versus national level, different water sources, hindi pa rin yan na-define. Yun nga, kung presidente ka, ganun yun Ganun yung ini-expect mo na messaging. Then ito yung priorities natin para ma-solve tong mga very, very specific problems na to na, again,
hindi natin nadinig kanina. Okay. At Ang hirap nyo. bottom line, mga tao. Halimbawa, itong mga bagong tao sa ERC, I doubt kung may gagawin yan na pagbabago dito sa ERC. Halimbawa, itong tinanggal na head ng GSIS. Diba? Oh, ano nangyari yun? Paano Diba? naging 1.4 billion no, sa isang private company? No? Nakakapagod yung yung after the fact palagi. Puro regulatory capture yan. Ha? Diba? After the fact. Pero pag tiningnan mo, halimbawa, yung GSIS, when the governance structure was designed, may mga appointed dyan yung presidente, may mga representative yung ba't ibang ahensya sa board na dapat nagsisilbing oversight sa pagdidesisyon ng presidente ng GSIS na bakit hindi nagagawa. Tapos aabot muna tayo sa scandal, naaksaya na yung pera ng taong bayan bago tawagin yung atensyon. Tapos hindi pala functioning yung mga governance structure na to. Diba?